So, magandang umaga, mahal kong mga estudyante. Magandang umaga po! Ayan, ako nga po pala si Miss Mary Rose Huyong, ang magiging guro nyo sa araw na ito, sa Araling Panlipunan. Pwede nyo ako tawaging Ma'am Rose. So, pag-aaralan natin ngayon ay yung tungkol sa pag-unlad ng teknolohiya. Ngayon, naalala ko na binigyan ko kayo ng mga handouts tsaka aralin tungkol sa pag-aaralan natin ngayon. Nabasa nyo diba na pag-aralan? Ayan, very good. So, sigurado ako na may alam na kayo tungkol sa pag-aaralan natin ngayon. May tatlong aralin na nakapaloob doon sa paksa natin. Ano nga ba yung unang aralin? Carla? Mga imbensyon sa iba't ibang panahon. Ayan, mga imbensyon sa iba't ibang panahon. Yung ikalawang aralin? Miss Mariel? Mga pakinabang natin sa teknolohiya. Ayan, mga pakinabang natin sa teknolohiya. At yung ikatlo, ano yun? Miss Lax? Mga issue at suliranin sa teknolohiya. Ayan, mga issue at suliranin sa teknolohiya. Ngayon, bibigyan ko kayo ulit ng counting oras para basahin ulit o i-review yung handouts na ibinigay ko sa inyo. Pakilabas nga ulit. At i-refresh natin yung mga pinag-aralan nyo sa bahay ng nakaraang linggo. Sige, ilabas nyo na yung handouts. Okay, basa lang. Ayan, tapos nyo na bang basahin ulit? Naalala nyo na ba ulit yung mga binasa nyo? Na-refresh na ba? Ayan. So, sigurado ako, game na kayo sa activity gagawin natin. Ayan, may activity akong ibibigay sa inyo. Sigurado ako mag-enjoy kayo dito. Madali lang to, wag kayong... Ayan. So, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito na yung unang pangkat. At ito naman yung dalawang pangkat. Ibibigay ko sa inyo to at may mga nakalagay rito iba't ibang klase ng teknolohiya. Bali yung dalawang pangkat, magkaiba yung binilagay ko rito ng teknolohiya. At i-relate nyo siya sa pamamagitan ng paglalagay ng bituin sa mga ito. Kung sa tingin nyo, kapaki-pakinabang ang teknolohiyang ito, ilagay nyo, maglagay kayo ng 5 bituin dito. Ngunit kung sa tingin nyo, mas malaki ang dulot ng teknolohiyang ito, maglagay kayo ng 3 bituin. Kung sa tingin nyo naman, mas malaki ang dulot ng, kasama ang dulot ng teknolohiyang ito, ilalagay nyo ay 5. At kung hindi ganun kapaki-pakinabang ang teknolohiyang ito, ilalagay nyo ay 3 bituin. Okay ba? Naintindihan ba? So, para sa unang pangkat, sino ang representative para kung ito? At sa pangalawang pangkat, ito naman. Ayan. Sasabihin nyo rin ang mga kasaysayan ng mga teknolohiyang yan. Okay, game na ba? Simulan na natin. Kapag mas masama siya, kasama mag-5 years. Tapos sabi na natin, hindi ganun sa nakakita mo. Parang palitan na. Lahat yan, nasa kapasama. Yan, star yan. Sorry ka ba? Ayan. Ito, diba? Ikan. Tatlo siguro sa kapakalaban.
Okay, yan. Na-evaluate nyo na ba yung mga teknolohiyang nakalagay dyan sa binigay kong chart sa inyo? Oo! Okay. So, bawat pangkat ay may tatayo ditong 3 miyembro ng kanilang grupo. Sino ang magre-represent sa unang pangkat? Itayo at idikit nyo dito. So, ipapaliwanag niyo muna kung ano yung kasaysayan ng mga teknolohiyang iyan bago niyo ipaliwanag yung evaluation niyo sa mga teknolohiya. Okay, simulan na natin. Okay, yan. Kami po yung unang grupo na natasang mag-report dito sa teknolohiya ng papel, telepono, at computer. So, yung papel po, yung binigyan po namin siya ng 5 star sa kapakipakinabang at 5 naman doon sa 3 samahan. Sa China nga po na-invento yung pag-invento ng unang teknolohiya. So, yung mga taong 105 years ago, na-invento nga sa bansang China yung papel. Bakit sa tingin niyo mas kapakipakinabang? Yan, di ba? Kasi yung mga panahon yun, di ba? Yung papel, naging lubos na kapakipakinabang siya kasi dahil nga doon, marami through papel. Sa panahon natin? Sa panahon natin ngayon, yun nga, dito nga tayo nakakapagsulat, nakakapag-ano ng mga bagay na gusto natin, nakakapag-ipag ng libro, mga gano'n. Tapos sa mga gulot naman, minsan di ba yung papel nakakapag-ano din? Aside sa plastic, nagiging Yan, okay. Sa ikalawa namang teknolohiya, ang telepono. Yung telepono po, binigyan po namin siya ng 5 star sa kapakipakinabang at 3 star po sa kasamaang huling. Bakit? Kaya po 5 star ay, di ba po, mahalaga naman po talaga yung telepono sa atin sa larangan ng komunikasyon. So kapag po meron tayo mag-anak sa malayong lugar, sa pamamagitan ng telepono, nakakontak po natin sila na nakakausap. Yun po. Sa kasamang dulot niya, bakit kaya 3 lang binigay? 3 lang po siya kasi hindi naman po wala naman po siya masyadong epekto sa surroundings. Ganun po. Pag po ay nakakatulong sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. At trivia lang po, noong 1876, ipinalista ni Alexander Graham Bell na isang taga-Canada ang isang gamit na naglilipat ng salita sa pamamagitan ng magnet at kuryente. So doon po nagsimula yung telepono. Then, pinakilala naman ni Emily Berliner ang unang palitan sa telepono na kontrolado ng operator noong 1877. At sinundan pa noong 1892 na unang ginamit ang automatikong telepono na dinisenyo ng isang taga-Kansas. At noong 1973 na-invento ang teleponong walang cordon. Yung wireless. Yun lang po. Ang susunod naman po ang computer. Binigyan namin siya ng 5 star ang kapakipakinabang. Ngunit ang kasamaan dulot naman ay 3. Dahil dito, kapakipakinabang ang computer kasi marami siyang gamit at masyado siyang kapakipakinabang. Ngunit marami rin kasama ang dulot nito, gaya ng mga kabataang nasisira ang mata at pagka-addict dito. Noong 1930, pinakilala ni Vannevar Bush ang unang analog computer. At noong 1945 naman, ang pamantasan ng Pennsylvania ay nagsulit ng automatic computer na ENIAC o Electronic Numerical Integration in Computer. At noong 1951 naman, Univac computer ay na manufacturer. Okay. So, very good. Palakpakan natin ang unang pangkat.